God bless you po sa ating mga ngaral. Po, beloved Brother Bern Navarro, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Manalangin po tayong mga minamahal. Opo, dakilang mapagpala po namin Ama Diyos na makawin sa lahat, pinakamamahal na Panginoon. Through the first leading prayers of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willis Radalmeda, na yung huling propetang nilang isa, narito po kami lubos na nagpapasalamat na sa bawat yugto ng balagawain na natapos na, kami po yung sinamahan sa pamagitan ng banal na Espiritu at yung napakatamis sa presensya na sa namin kagalakan, kalakasan, pagtutubibay, pagtatagumpay sa paglilingkod. Narito po kami malapay sa pag-aaral ng Ibanghelo Kaligtasan, pati po na sigalang aking paganda. Wala akong magagawa, ako'y basta, hindi karapat dapat, kabagal mo lamang po. Kaya sa unang dalangin, minamahal ginagala mga Pastor Willis Radalmeda, aming sinasaway tinatapon sa impyerno ang lahat ng mga demon, gawa na kaaway, distraction sa paglilingkod, demons of pride, so believe, cast out from them, cast out from us, in the name of Jesus, hindrances, cast out, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ipinapaabot ko po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakilat, at pinakamataas pagsambay. Tangi lamang pong naukol sa ating napakabait na Diyos na buhay sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin ang ating dakilang Diyos at doble pong paggalang sa mapagpalang hapon sa ating minamahal ginagalang Evangelista Wildes Radalmeda, the end time prophet of our loving God. At sa ginintong turod, buhay na alaala at pagpapagalang ating beloved Honorable Son Pastor Lina C. Almeda, sa ating po beloved Mama dear to their beloved children, the whole Almeda family po mga minamahal, sa lahat po ng mga beloved co-workers, co-preachers, choirs, instrumentalists, beloved control, webcast, sa ating beloved sisters information, sa lahat ating mga minamahal na mga kapatiran, baguhan at dahtian, mga minamahal, isang mapagpalang hapon sa bawat isa bagi sa ating mga beloved webcast viewers. Palakpakan po natin ng masiglang buhay na palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ating pag-aralan sa morse ito, mga minamahal. The Lord knoweth, God knoweth, mga minamahal. Kilala at alam ng Panginoon ng ating dakilang Diyos ang lahat ng mga bagay patungkol sa kanyang mga banal sa ating paglilingkod. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi ating basahin sa unang talata sa aklat ng ikalawang Timoteo, kapitulo po 2, versikulo po ay 19. Kaya hindi po? Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo sa kabanata 2 sa talatang 11. Gayon may ang mga matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay mananatili na may tatak nito. Kinikilala ng Panginoon ang mga kaniya at lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasampitla ng pangalan ng Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa pagbabasa. Palakpakan po natin minsan ang ating pinakamamahal doon. Tunay sabi ng Biblia sa 2 Timothy chapter 2 verse 19. Nevertheless, the foundation of God standeth sure. Having this seal, the Lord knoweth them that are His, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal doon. Ang sabi ng Biblia sa talatang ito, mga minamahal, kilala niya lahat ng tumatawag sa Kanya. Mananampalataya man o hindi, believer, unbeliever, mga minamahal. Lalo na yung mga totoong Kanya na nananatiling may tatak at silyado ng Kanyang banal na Espiritu. Kaya nga sabi ng Banal Kasulatan, mga minamahal, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father, which is in heaven. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, hindi po sapat sa tao, mga minamahal, na kilala mo lang ang Diyos at alam mong may Diyos, tapos na. Kinakailangan, kilala ka rin at kinikilala ka rin ng ating pinakamamahal na Panginoon bilang tunay na Kanyang anak. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat magsabi ng hallelujah. Anong sabi ng Biblia, mga minamahal, sa nagsisipagsabing kilala din nila ang Diyos? Sa Book of Titus 1:16, basahin na lamang po natin po yan. Sila'y nangagpapanggap na kilala nila ang Diyos, subalit ikinakaila sa pamagitan ng kanilang mga gawa. Kaya nga po, mga minamahal, dalawang bagay ang tanda sa Banal na Kasulatan sa talatang ito na sila'y kilala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Unang-una,
Bakit kilala ng Diyos ang kanyang mga tunay na anak, mga minamahal? Dahil ang kanyang mga tunay na anak, mga minamahal, nananatiling may tatak nito. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalang doon, mga minamahal. Katulad ng isang produkto, mga minamahal, kapag yan po ay tatak ng mga kilalang brand, mga minamahal, yung pinakamay-ari ng brand po na yan, lahat ng mga item na kanilang pag-aari, alam nila na sa kanila yon. Bakit? Nakatatak sa kanila, mga minamahal. Ganon din ang sa ating mga Panginoon. Lahat ng sa Diyos na may tatak nito, yan lang ang kinikilala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga walang kalugian ang ating paglilingkod. Sa paunang dalangin ng ating minamahal, ginagalang malapastor, Wildy Estrada Albeda, yung ikaw bilang Kristiyano na nagsusumikap, pagdalo ng 3 beses sa loob ng 1 linggo, mga minamahal, at lagi mong nadarama ang banal na Espiritu na malapang kanya matamis sa presensya, tanda po yan, ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa iyo, at ikaw bilang anak ng Diyos ay nananatili sa tatak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin malakas sa palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating magsabi, praise the Lord. Ikalawang tanda na kinikilala ng Panginoon ang kanyang mga anak, mga minamahal, sa pamagitan po, mga minamahal, ng paglayo sa lahat ng kalikuan. Nasabi ng Biblia, nakikilala ng Panginoon ang mga kanya. Bakit? Lumalayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng kanyang pangalan. Palakpakan po natin ang ating daklang Diyos, pangalan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga bilang Kristiyano, mga minamahal, kinakailangan talaga na kapag ikaw ay kumilala na sa mahal na Panginoon, isa sa reklamento ng kaligtasan ay ang pagsisisi. Na lagi natin napapakinggan ang pagsisi ay paglayo, pagtalikod sa buhay makasalanan. Kaya nga kahit kilala mo ng mahal na Panginoon, pag hindi ka lumalayo sa lahat ng uri ng kalikuan, kasalanan, mga minamahal, may pagkakataon na ikaw ay kinakalimutan ng ating pinakamamalapain. Kahit huwag ka na magtaka kapag ikaw ay lumalakad sa lahat ng kalikuan bilang Kristiyano, mga minamahal, at tumatawag ka at hindi ka dinidinig ng mahal na Panginoon, dahil yan ang pagkakataon na kinakalimutan ka din ng ating pinakamamalang. Vice versa lang po yan. Sabi ng mahal na Panginoon, pag ako inyong hinanap, masusumpungan ninyo ako. Pag ako'y inyong inuna, pagpapalain ko kayo. Pag ako inyong inuli, mahuhuli din kayo. Amen? Pag ako inyong kinalimutan, kalilimutan ko din kayo. Palakpakan po natin ang ating daklang Diyos, ang lahat ng magsabi ng praise the Lord. Ang lahat ng magsabi ng hallelujah. Kaya nga, isa sa kadahilanan, mga minamahal, bakit maraming taong napapahamak sa kabila ng sila man ay kumikilala at alam nilang may Diyos, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Dahil hindi sila lumiliko sa hindi sila lumilis, hindi sila lumalayo sa kalikuan na ayaw ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ala na magsabong praise the Lord. Ikalawang talata, mga minamahal. Alam po ba ng ating mahal na Panginoon ang ating mga kaisipan, mga minamahal? Kaya nga sabi ng kasunod na talata, let no man deceive himself, mga minamahal. Walang sino mang tao sa mundong ito na pwedeng magmapuri sa ating dakilang Diyos. Kahit gaano pa kapantas, katalino ang isang tao, ay hindi pwedeng magmapuri sa ating dakilang Diyos. Bakit? Dahil alam niya ang lahat sa atin. The Lord knoweth the thoughts of the wise, mga minamahal. Unang Korinto, Kapitulo 3, 18 hanggang sa 20. Kindly ating basahin. Dito po sa aklat ng unang Korinto, ang kabanata ay 3 at ang mga talata ay 18 hanggang 20. Ang sino man ay huwag padaya sa kanyang sarili. Kung sino man sa inyo ay nag-iisip na siya'y marunong sa kapanuhunang ito at magpakamangmang siya upang siya'y maging marunong. 19, sapagkat ang karunungan sa sanlibutan ito ay kamangmungan sa Diyos. Right. Sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang kautusan. At muli, nalalaman ng Panginoon ang pangatwiran ng marurunong ay pawang walang kabuluhan. Purihin ang ating daklang Diyos, ang lahat ng magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin o ikatwiran na kilala lang po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po ay nasa buong katotohanan ng paglilingkod na dahil talagang may prueba at ebidensya ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya nga hindi na tayo natatakot, mga mina, kahit saan tayo pumaroon, maghayo, mag-share ng Word of God. Hindi ka na matatakot na magbahagi ng Word of God, mga minamahal, na ang Diyos ay nagpapagaling, naghimala, nagbabago ng buhay, mga minamahal. Bakit? Dahil napatunayan mismo natin sa ating sarili ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat na magsabong, praise the Lord.
mahiya't matakot ka sa iyong paglilingkod, mga minamahal. Kung sinasabi mo ang Diyos mo ay buhay, pero wala namang ebidensya na gaganap sa buhay mo, mga minamahal, puri ng ating daklang Diyos, mahiya't matatakot ka. Subalit, bakit tayo po sa unang dalangin ng ating malapasor, buong tapang natin ay papangaral, ibabahagi ang salita ng Panginoon dahil sa prueba at ebidensya na kalakip sa Ebanghelyo na ipinangaral sa atin ng Man of God. Palakpakan po natin ang ating pinakamamala Panginoon. Ang natin magsabi, praise the Lord. Kaya nga, kahit tayo pinasa katotohanan na hindi tayo pwede magpaisi-isi sa paglilingkod, mga minamahal, nalalaman niya ang pangatwiran ng mga marurunong na pawang walang kabuluhan. Amen? Katulad ng kapag tayo po'y mapapayuhan at tuturuan, mga minamahal, kapag tayo po'y mas marunong pa sa nagtuturo sa atin, mga minamahal, ibig sabihin po niyan, tayo po'y nagpapakapantas sa ating sarili. Mga minamahal, ayaw po yan ng ating pinakamamala Panginoon. Higit na pinagpapala ng Diyos sa mga Kristiyanong may mababa at mapagpakumbabang puso at isipan sa paglilingkod. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Puri ng ating daklang Diyos, God know it, the Lord know it. Alam na Panginoon ang kaisipan ng kanyang mga banal. Alam niya kung tayo po'y pabago-bago sa paglilingkod. Alam na Panginoon kung tayo po'y nasa sitwasyon ng iinit sa paglilingkod at biglang lalamig, mga minamahal. Alam din ng ating daklang Diyos na tayo po'y totoong namumuhay na may kabanalan hindi lang sa gawain kundi kahit saan lugar tayo pumaroon. Nasusunod natin ang kalooban ng Panginoon, mga minamahal. Puri ng ating daklang Diyos, alam yan ng ating pinakamamala Panginoon. Bakit? Walang lingid sa Kanya. Ultimo yung ating puso, yung tibok ng ating puso, alam ng Panginoon. Yung bilang ng ating mga buhok, alam din ng ating pinakamamala Panginoon. Kaya't walang lingid sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamala Panginoon. Alam din ng Diyos, mga minamahal, kung paano tayo mag-isip sa ating kapwa. Kung malinis na kaisipan man yan, o maruming kaisipan, mga minamahal, alam yan ng ating pinakamamala Panginoon. Purihin ang ating daklang Diyos. Sa lahat ng magsabi ng praise the Lord. Lahat ng magsabi ng hallelujah. Palakpakan po natin malakas sa palakpak ang ating pinakamamala Panginoon. Alam ba ng ating daklang Diyos na tayo po'y nasa pangailangan o tayo po'y nasa kapamakan? Mga minamahal, mapalad po tayo. Kilala tayo ng ating Panginoon sapagkat sabi, sa oras ng pagsubok o kapamakan, mga minamahal, may pagliligtas sa iyo o responde ang ating pinakamamala Panginoon. Ang sabi ng Biblia, the Lord knoweth how to deliver the godly out of temptation, mga minamahal. Ikalawang Pedro, kapitulo 2, versikulo 9, kaya hindi ating basahin. Dito po sa aklat ng Ikalawang Pedro, kabanatang 2, talata 9, ang Panginoon ay marunong magligtas sa mga banal, Yes. sa tukso, at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghuhukom. Purihin ang ating pinakamamala Panginoon. God bless you po sa pagbabasa. Siya higit na marunong sa lahat, mga minamahal. Ipalakpak po natin ang ating mga kamay. Nalalaman niya kung kailan nanghihina ang kanyang mga banal upang kanyang palakasin. Amen? Pag tayo po nasa sitwasyon na ng panghihina sa ating paglilingkod, dahil hindi naman po lahat ng pagkakataon, tayo po ay nasa kalakasan. Dumarating ang pagsubok, problema, kahirapan, karamdaman, mag-isa pinansyal, mga minamahal, dumarating pagkakataon na parang nanghihina ka, nanglulumo ka. Subalit mga minamahal, huwag mong kalilimutan na lahat na nagaganap sa ating buhay na ipinahintulot ng Diyos, alam niya yan, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ang ating pinakamamala Panginoon. Kung paano niya ipinahintulot na dumating sa iyo ang bagay na yan, alam din niya kung paano yang tatapusin. Amen? Kung paano yang aalisin sa iyo, mga minamahal. Parang gulong. Hindi lahat ng pagkakataon nasa pagpapala. Pag-ikot niyan, may pagsubok naman. Pagsubok, after ng pagsubok, pagpapala naman. Dahil kung tayo po'y puro sa pagpapala, mga minamahal, baka tayo po'y makalimot na magpuri sa Panginoon. Kaya nga dumating minsan ang pagsubok para lalo kang mapalapit sa ating pinakamamala Panginoon. Palakpakan po natin ang ating daklang Diyos. Ang lahat na magsabi ng praise the Lord. Lahat na magsabi ng hallelujah. Puri ng ating daklang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, ang karunungan taglay ng ating Panginoon ay hindi po natin pwedeng pangunahan, mga minamahal, o turuan man ang ating daklang Diyos sa mga bagay na gusto nating maganap sa ating buhay. Katulad sa banal na kasulatan, si Prophet Elijah, mga minamahal, na isa po na matapang na propeta ng ating daklang Diyos na nangangaral. Siya po'y
tinawag sa kasulatan na the prophet of fire, mga minamahal. Dahil halos lahat ng kanya pong mga himala, mga pagpapala ng Panginoon ay may kalakip na apoy, the prophet of fire, mga minamahal. Prophet Elijah, mga minamahal. Na kung saan, mga minamahal, na dumating siya sa pagsubok, ginamit si Jezebel na asawa ni Haring Akab, mga minamahal, upang kitlin ang kanyang buhay, mga minamahal. Siya'y dumadalangin na sa ating Panginoon na Panginoon, kaysa kuwain ng iba ang aking buhay, kuwain mo na ang aking buhay. Subalit hindi pinahintulot ng Diyos, mga minamahal. Bakit? May plano pa sa Kanya ang ating pinakamamala-Panginoon. Bakit? Siya'y gagamitin ng Diyos para magtalaga pa ng panibagong propeta ang ating pinakamamala-Panginoon. Palakpakan po natin ang ating daklang Diyos, ang lahat magsabong praise the Lord. Kuminsan dahil sa bigat ng pagsubok ng Kristiyano na halos hindi nakayanin, na halos buhay na ang nakasalalay, mga minamahal, at kapamakan na naghihintay. Nandoon na tayo po'y nangunguna na sa ating kaisipan ng Panginoon, mapapahamak ng aking buhay. Dahil sa tindi ng pagsubok, problema, kahirapan, karamdaman, unahan mo na, kuwain mo na aking buhay. Subalit, bakit hindi pinapahintulot, mga minamahal? Ayaw kasi ng Diyos na pangunahan mo siya. Hintayin mo yung panahon na ikaw ay talagang kukuwain ng Panginoon, o yung panahon na ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tingnan po natin, bakit hindi pinahintulot ng yung kailingan ni Prophet Elijah na siya'y kuwain na ng Panginoon? Dahil yung plano sa kanya, magtalaga pa ng propeta bago siya kuwain ng Diyos sa espesyal na pagkuha. Bakit? Pinasundo pa po siya ng karong apoy at ipo-ipo at nirapture ng buhay ng ating pinakamamala Panginoon. Palakpakan po natin ang ating daklang Diyos. Kaya po, mga minamahal, malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Kasama na dyan sa ating paglilingkod, mga pagsubok, kahirapan, karamdaman, kawalan panghihina. Mga minaasahan mo na yan. Dahil malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Tiisin mo yan, mga minamahal, sa pagbalik ng Panginoon. Kasama tayo sa espiritual na pagsundo ng ating pinakamamala Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat magsabi ng hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Alam ng ating Panginoon, ngayon pa lang, alam ng ating daklang Diyos yung ating puso't isipan, mga minamahal. Katulad ng binabanggit ngayon ng ating italaga mga sa atin na mayroon tayong coming crusade, mga minamahal. Ngayon pa lang, desire mo pa lang ng iyong puso na magmalasakit, sumuporta para sa nalapit po nating krusada, mga minamahal. Praise the Lord. Wala pa man ang pagpapala, mga minamahal. Yung mag-release ka pa lang panampalataya, mag-desire ka pa lang ng pagsuporta, pagmalasakit sa Panginoon. Kumbaga, yung desire mo pa lang, aksyon na yan sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang sabi nga po, mga minamahal, ng ating mabait na Diyos, True Beloved Ate Tet Alveda Smith, mga minamahal, hayag na ikay aking gagantimpalaan. If you do secretly, I reward you in public. Palakpakan po natin ang ating daklang Diyos. Kung gumawa kang lihim para sa akin, gagantimpalaan kita sa hayag na pagpapala. Palakpakan po natin, mga Panginoon. Amen? Wala ka pang ibinibigay, nagdi-desire ka pa lang na tumuwang para sa gawain. Mga minamahal, ang sabi ng ating Panginoon, gumawa ka na. Ibig sabihin, umaksyon ka na. Mga minamahal, nag-isip ka pa lang na mabuti para sa gawain, Panginoon. Ang tingin sa iyo ng Diyos, gumawa ka na ng mabuti sa kanyang banal na harapan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya umas mo na kapag dumating talagang pagpapala na ibinaw mo o pledge mo para sa gawain ng Panginoon at talagang inaksyonan mong ibinigay, sumuporta, nagmalasakit ka para sa gawain ng Panginoon, talagang ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamala Panginoon, ang ating magsabi, praise the Lord. The Lord know it, God know it, mga minamahal. Siya lang po nakakalam sa lahat, sa lihim man o sa hayag, maging sa pinakamahirap tarukin ng tao at mananampalataya. Ay dito po sa aklat ng ikalawang Korinto, kapitulo po 12, versikulo po 1 hanggang sa 4. Mga minamahal, praise the Lord. Pakinggan po natin ang talatang ito, mga minamahal, praise the Lord. Dito po sa aklat ng ikalawang mga taga-Korinto, kabanata 12, sa talatang 1 hanggang 4. Pinakailangan ako'y mararapat, ngunit aking sasaysayin ang mga pangitain ko at ang mga pahayag ng Panginoon. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristus na mayroon ng 14 na taong, maging sa katawan, aywan ko, kung maging sa labas ng katawan, aywan ko. Maging Diyos ang nakakaalam na inagaw hanggang sa 3 langit. At nakikilala ko ang taong iyan, maging sa katawan o sa labas ng katawan, aywan ko.
Diyos ang nakakaalam. Purihin Na kung ang... paanong siya ay inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Purihin ang ating dakilang Diyos ang lahat ay magsabong praise the Lord. Palakpakan po natin malakas at buhay na palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ay magsabong praise the Lord, mga minamahal. Bago buong galak na ipatutuo, mga minamahal ni Apostol Pablo ang patungkol dito, pinulong niya yung mga mananampalataya sa lugar ng iglesia ng mga taga-Korinto, mga minamahal, tulad ng ginagawa ng ating Beloved Parents in the Lord sa mga manggagawa o sa mga kapatiran na kung saan nakikita nila ang sitwasyon. Katulad ni Pablo, nakita niya ang sitwasyon ng mga taga-Korinto, mga minamahal, ang bawat isa sa paglilingkod, may mga nadidisip na o nadadaya na ng kaaway, mga minamahal, nanlalamig sa paglilingkod, mga nanghihina, mga lugmok sa pagkakasala, mga minamahal. Kaya't after ng pagtutuwid niya at pagsupil sa pagkakasala sa pamagitan ng kanyang pangaral, kinomport niya ngayon sa pamagitan ng kanyang vision, mga minamahal, na ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos ay makahulugan o walang kalugihan ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya nga sa talatang 1, mga minamahal, sa salitang kinakailangang bangkitin, bagamat di nararapat. Ayaw kasi ni Pablo, mga minamahal, na may makapag-isip sa kanya na siya po ay nasa pagmamapuri. Mga minamahal, isipin ng mga iba, binabanggit mo yan na ikaw ay nakapunta sa langit, na ikaw ay inagaw, mga minamahal, puri ng ating dakilang Diyos. Kaya nga po, mga minamahal, subalit dahil nakita niya ang sitwasyon, mga minamahal, pinatutuo niya, mga minamahal, ang sa anong dahilan upang silang lahat ay mga aliw sa paglilingkod. Na sino ang kanyang tinutukoy? Walang iba kundi siya mismo, mga minamahal, na pinaranas ng ating pinakamamahal na Panginoon na hanggang sa third heaven, siya'y dinala ng ating dakilang Diyos sa pamagitan ng vision. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po niya, mga minamahal, kaya nga po na ipangaral ni Apostol Pablo ang patungkol sa mga rapture. Sa lahat ng talata, sa bawat sulat ni Pablo, mababasa po natin dyan, mga minamahal, yung mga patungkol sa rapture. Advance po siyang tinuruan ng ating malapay sa mga bagay na magaganap. Anong alam ni Apostol Pablo patungkol dito, mga minamahal, kung hindi siya pinag-usapan ng ating mahal na Panginoon? Sabi nga po niya sa talata, sa banal na kasulatan, hindi ako kabilang sa mga apostol, subalit hindi siya nagpauli. Bakit, mga minamahal? Sapagkat siya'y sinamahan din naman ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ang lahat na magsabong, praise the Lord. Kilala niya talaga physically. Amen? Dahil siya mismo ang kanyang tinutukoy, mga minamahal. Ang sabi, nakikilala ko isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon, maging sa katawan ay 1 ko, maging sa labas sa katawan ay 1 ko. Diyos na nakakalam, na inagaw hanggang sa 2 langit. At nakikita ko ang taong yan maging sa katawan o labas ng katawan ay 1 ko. Diyos na nakakalam na kung paano siya inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tignan po natin lahat ng mga pahayag ni Apostol Pablo sa banal na kasulatan. Lahat future, mga minamahal. Lahat ng mga paghahanda patungkol sa rapture, pagbabalik ng malapang Panginoon. Mga bakit niya nalaman po yan? Dahil itinuro sa kanya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ang lahat ng magsabi ng praise the Lord. Ang lahat ng magsabi ng hallelujah. Puri natin ang ating malapang Panginoon. Bagamat sa pisikal, kilala natin ang ating mga kapwa-manampalataya, lalo't kung matagal na tayo sa gawain, tulad ng lugar ng baliwag, mga minamahal. 10 years ka na dyan, imposible naman hindi mo pakilala yung bawat Kristiyano rito. Ilan nga po, mga minamahal, magpatotoo pa lang ay si brother yan, ay si sister yan. Bakit? Kilala mo, sa pamagitan pala na kanya ipinapasalamat na lagi mo nang napapakinggan, alam mo na siya yung napapakinggan na si brother yan, si sister yan. Amen? Physically, alam natin. Subalit pagdating sa spiritual na paglilingkod, yung talagang pinakamalalim na buhay ng Kristiyano na kahit kilala mo na yan, Diyos lang ang nakakaalam. Amen? Kaya nga sabi ng Balang Kasulatan, mga minamahal, be not judged. Mga minamahal, sabi ng Balang Kasulatan, judge not that ye be not judged. Mga minamahal, huwag kayong humatol upang hindi kayo matulan. Kilalang natin ang bawat isa physically, pero yung spiritual na paglilingkod niyan, hindi mo pwedeng husgahan yan. Halimbawa, nakita mo, hindi yata nag-aayuno tong brother na to.
Mga minamahal, ako nakapag 10 days na ako. Yung sinasabihan mo hindi nag-ayuno, naka 40 days na pala. Ikaw, 10 days lang. Amen? Amen. Lahat na magsabing praise the Lord. Baka isipin mo, pagka nagulog lang tayo sin-opening, ay hindi siguro tatapat tong sister na to. Kasi pagka nagulog, ang ingay. Barya-barya lang ibinibigay. Samantala sa akin, pagka nagulog, smooth, walang katunog-tunog, puro papel. Amen. Eh, hindi mo alam, yung inulog pala niya, katulad ng babaeng bao sa balang kasulatan, buong kanyang ikabubuhay. Amen? Samantalang, pag magulog ka man ng mga minana, bagaman smooth, walang katunog-tunog, eh, hindi naman umabot sa pamantayan, 10% naman. Amen? Kinuha man sa malaking kabuuan ng pagpapalang natanggap, hindi naman umabot sa pamantayan. Samantalang yung nagulog na grabe kaingay dahil matunog talaga, puro barya, pero buong ikabubuhay naman. Ibig sabihin, 100% ibinigay sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapang noon. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Ang lahat magsabi ng hallelujah. Puri natin ang ating pinakamamalapang noon, mga minamahal. Meron nga, tinitigan. Akala niya, masamang titig. Sabi, galit asa sa akin tong brother na to. Kanina pa ako tinititigan ito. Eh, hindi niya alam, yung iniisip pala ng brother na tumitingin sa kanya, pagkatapos niyang gawain, ilibre kita sa Jollibee mamaya. Amen. Yung iniisip niya, iba sa iniisip ng isa, mga minamahal. Kaya ang lahat ng bagay, mga minamahal, Diyos lang ang nakakaalam. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapang noon. Ang lahat na magsabi ng praise the Lord. Lahat na magsabi ng hallelujah. Urihin natin ang ating pinakamamalapang doon, mga minamahal, praise the Lord. Ikalawang Korinto, kapitulo po ay 7, versikulo po ay 11, versikulo po ay 7 hanggang sa 12. Pakihanda na po natin 2 talata kayo po. Dito po sa aklat ng 2 Korinto, kabanata ay 11 at ang mga talata ay 7 Pakibilis hanggang 12. Amen, praise the Lord. Ako nga'y bagay nagkasala at nagpapakumbaba akong aking sarili upang kayo'y mga taas dahil sa pangaral ko sa inyo na walang bayad ang ebanghelyo ng Diyos. Aking sinamsam ang ibang iglesia at tinanggap ko ng upa sa kanila upang mga siwa sa inyo. At pagka ako'y nakaharap ninyo, ako'y nagkukulang ng ikabubuhay. Ako'y hindi naging pasan sa kanino man, sapagkat mga kapatid sila'y nanggaling sa Macedonia at tumakip sa amin ang pangangailangan sa lahat ng mga bagay na pinag-iingatan kung huwag maging pasanin sa inyo. At mag-iingat nga ako sa Diyos kung paano na sa akin ang katotohanan ni Kristo, sino man ay hindi makakapigil sa akin. At magpupuring ito sa dako ng Akaya, bakit sapagkat ako ba'y iniibig, nalalaman ng Diyos. Sa 12, na tapat aking ginagawa siya kung gagawin upang maputol ang kadahilanan ng mga nasa sa kadahilanan upang anumang ipagpupuri sa kanila ang magsumpungan na gaya nila sa amin. Amen. God bless you po. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapang noon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang lahat magsabi ng hallelujah. Puri natin ang ating pinakamamalapang noon. God bless you po sa pagkabasa ng banal na salita ng malapang noon. Kaya nga tandaan po natin mga minamahal kung paano ang bawat mananampalataya ay nagsusumikap na gumawa ng mabuti patungkol sa paglilingkod. Mga minamahal, higit na gumagawa ng paraan ang mga lingkod ng dakilang Diyos patungkol sa espiritual nating paglilingkod. Unang-una sa iglesyang ito, mga minamahal, pinagpala tayo sa pag-itinalaga sa atin ang huling propeta, ang ating beloved parents in the Lord, our beloved Honorable Evangelist Pastor Will Disrada Meda, kabalikat ang ating beloved mama, di beloved children, maging lahat ng mga maggagawa, mga minamahal, mga naturuan nila, mga minamahal, ang mga tunay nilingkod na malapang noon, gagawa ng paraan, may paramdam lang ang pagmamahal sa bawat mananampalataya. Palakpakan po natin ang ating malapang noon. Kahit may mga hadlang pa, kahit may mga kapanganiban pa sa mga ebanghelyo, pigilan man, ay hindi pasusupil. Palakpakan po natin ang malapang noon. Bagamat, paano tayo minsan bilang Kristiyano, sa pangangaral lang, mga minamahal, kung minsan tayo pinagdaramdam sa mga lingkod ng ating dakilang Diyos, mga minamahal,
Katulad siyan, yung mga gampanin ng mga manggagawa na itinalaga ng ating mga Panginoon, mga minamahal, hindi po birong ang pasaning pang-espiritual, mga minamahal. Kaya nga, sa halip, mga minamahal, na tayo po'y magdaramdam, makipasan tayo sa iglesia, mga minamahal. Kung ano yung nararapat natin magawa para sa gawain malabay sa ikabubuti ng gawain ng mga Panginoon, yan ang dapat po nating tutukan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamala Panginoon. Ang lahat ay magsabi ng praise the Lord. Lahat ay magsabi ng hallelujah. Puri ng ating daklang Diyos, sapagkat kuminsan sa Balang Kasulatan, may pagdaramdam si Apostol Pablo, na i-compare niya minsan yung bawat iglesia. May mga iglesia na talagang kahit anong pangangaral niya, nandun yung pagdaramdam, andun yung patuloy pa rin sa paggawa na hindi ayon sa kalooban ng mga Panginoon. Subalit may mga iglesia rin naman katulad ng Macedonia, na talagang mismo si Apostol Pablo, nagpatutuo siya, grabe ang pagka-bless niya. Bakit? Bukod sa sila'y matatapat, mapagmalasakit, mapagmahal sa mga manggagawa. Makapalakpak po ba tayo na malakas sa palakpak sa ating pinakamamala Panginoon? At pinagpala po tayo din sa lugar na ito, sa kabagan na malapay sa unang dalang ating beloved parents in the Lord. Pinagkaluban din tayo ng mga manggagawa na tayo po'y pinagmamalasakitan na ang puso't isipan ay nakatalaga na magsagawa ng kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Palapakan po natin ang ating daklang Diyos. Kaya kung ano po yung desire po nila mga minamahal, kinakailangan makibahagi tayo. Katulad niyan, desire ng ating beloved ordained preacher na tayo po'y makapagdaos ng krusada. Hindi posible yan, mga minamahal. Basta tayong lahat ay magiging kabalikat sa pagtatagumpay, pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon, ipangyayari ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya sa huling talata na po tayo, dahil napakabilis ng ating oras, mga minamahal, puri ng ating mga Panginoon, dito na po tayo sa aklat ni Nehemiah, kapitulo po, o Nahum, kapitulo po 1, versikulo po 7. Kindly ating basahin ang huling talata. Tayo pinasa oras ng mga minamahal. Praise the Lord. Ito po sa aklatang Nahum, kabanatang kabanatang 7. Ang Panginoon ay mabuti, katibayan sa karawan ng kabagabagan, at nakikilala niya yaong naglalaga ng kanilang tiwala sa Kanya. Purihin ang ating daklang Diyos. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. The Lord knoweth, God knoweth, mga minamahal. Purihin ang ating daklang Diyos. Ang Panginoon ay mabuti. Mabuti ba ang Diyos? Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Mabuti ang ating mahal na Panginoon dahil hindi talaga nagpapabaya. Sa oras sa pakailanganin mo siya sa pagsubok mo, na halos parang na-down ka na, mga minamahal, nandiyan mo mararanasan yung saklolo. Responde ng ating malapay na kailanman. Hindi tayo pinabayaan, hindi tayo iniwanan ng ating pinakamahal na Panginoon. Lalo tigit, mga minamahal, sa kanila nakilala niya at patuloy na naglalagak ng pagtitiwala sa Kanya. Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya tayo po mga minamahal umawit sa ating pinakamahal na Panginoon. Katulad ng ating napakinggan, lahat ng bagay ay hindi lingid sa ating daklang Diyos. Ultimo yung tibok ng ating puso, yung nilalaman ng ating puso at isipan, ang lahat ng bagay, siyasat ng ating pinakamamahal na Panginoon. At anong marapat po natin gawin, mga minamahal, dahil wala talagang may tatago, lahat ay hiyag sa Panginoon, kinakailangan magpasiyasat din tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po umawit sa ating daklang Diyos. Puso ko yung sinisiyasat, mga minamahal. Ibinibigay ko pong buong pagkakataon, bilawid ko Preacher Mark Luwal, para po sa ating pumano. Praise Lord. Amen. God bless you. David ko, Preacher Brother Albert Arevalo, sa pinagpalang banal na mensahe sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo po'y pinagpala, mga minamahal, dahil kilala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Alam ng Diyos lahat po ng ating pagtitiis. Alam ng Diyos lahat ng ating iniluluha sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. At isang magandang balita, kilala tayo ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Alam ng Diyos, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Puso ko iyong sinisiyasat, buong buhay ko iyong alam. Ang lahat ng bagay, O Jesus, ay tiyak mo nga nalalaman. Ang lahat ng bagay ko
Panginoon, itinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking Patutunguhan. salamat sa'yo, Panginoon. May sana pa mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Napakagandang mensahe mga minamahal. Ating napakinggan sa araw na ito. Hindi lingid sa mahal na Panginoon. Lahat ng ating pagsusumikap, mga minamahal ko. Mahirap man, masakit, makasunod lamang sa banal na kalooban ng Diyos. Alam lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya huwag kang panghinaan ng loob. Huwag kang panghinaan ng loob. Huwag kang malupaybay sa paglilingkod mo. Kilala ka ng Diyos. Nakita ng Diyos lahat ng ating sakripisyo. Wala lang tayo makakilala. Wala lang tayo maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Lahat yan, tinandaan ng ating mahal na Panginoon. At isang araw, aalihin mo ang lahat ng mga pagpapala na naghihintay para sa iyo. Kaya magpatuloy ka. Hallelujah. 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 Ang lahat ng lihim, O Jesus, ay tiyak mo nga nagbabati. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay lilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, There is Jesus. Salamat, mahal na Panginoon. Kilala mo kami, mahal na Panginoon. Sa panahon ng kapagpagan, kapag kami tumawag sa iyo, tinutugon mo kami. Inililigtas mo kami. Salamat, kilala mo kami. Sa panahon ng karamdaman, kapag kami tumawag sa iyo, pinapagaling mo kami. Salamat, mahal na Panginoon. Kilala mo kami. Sa panahon ng kalungkutan, binibigyan mo kami ng kagalakan. Hallelujah! Purihin ka, mahal na Panginoon. Jesus! Hallelujah! 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 Nakikita ng Diyos ang ating pagluha. Minsan lumuluha ka ng palihim. Minsan hindi ka na maunawaan ng mga tao sa paligid. Dahil ang Diyos lang nakakaunawa sa iyo. Dahil kilala ka ng Diyos. Talikuran ka ng mga tao sa sanlibutan. Ang Diyos, kailanman, hindi ka tatalikuran. Dahil kilala ka ng Diyos. Pag-aari ka ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Oh, salamat, Panginoon.
purihin ka, mahal na Panginoon. Napakagandang banal na mensahe, banal na pangusap ang ating napag-aralan sa araw ito, mga minamahal. Isang assurance na pangako na kapag kilala ka ng Diyos, walang kalungkutan na malaig sa iyo, walang karamdaman na malaig sa iyo, walang pagsubok o problema ang mananaig sa iyo. Dahil isang tiyak na bagay, isang magandang balita, kapag tumawag ka sa Kanya, tutugon siya sa iyo. Hallelujah! Kilala ka ng Diyos. Alam ng Diyos ang pagdurusa mo. Alam ng mahal na Panginoon ang pagtitiis mo. Kaya, huwag kang manginalulog minsan. Parang gusto mong sumuko, gusto mong tumalikod. Pero kapag naaalala mo, ako pala ay tinataka ng panalasan ng Espiritu na kahit anong mangyari sa mundong ito, hindi ako pababayaan na lang magmamayari sa akin. Hallelujah! Napakagandang banal na pangungusap, mga minamahal. Maraming tao ang tumatawag sa Panginoon, subalit hindi sila kilala ng Diyos. Kaya ikaw, nakilala ka ng Diyos, miski bilang ng iyong buhok, alam ng mahal na Panginoon, tumawag ka! Tumawag ka sa mahal na Panginoon. At sa tiyak na bagay, tutugunin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, mga minamahal, kung wala na po tayong baguhan, tayo dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dakila mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Yesus, sa ulat dalangin ng aming minamahal at ginaganaman na Pastor Valdiswad Almeida. Purihin ang iyong banal na marig na pangalan. Salamat, mahal na Panginoon, sa isang napakagandang banal na mensahe na iyong pinagkaloob sa amin sa araw na ito, mahal na Panginoon. Katunayan, mahal na Panginoon, hallelujah, na ang iyong mga anak ay kilala mo, mahal na Panginoon. Alam mo ang aming lakad, alam mo ang aming pamumuhay, alam mo ang aming mga pagtitiis at sakripisyo. Hindi lingid sa iyo lahat, mahal na Panginoon. Kaya alam namin, mahal na Panginoon, anuman ang mangyari sa mundong ito, kami iyong pangahawakan, patatatagin at palalakasin, at kami lahat sa lubong sa iyo sa alabab hanggang sa ulit muli mong pagbabalik, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa napakagandang pangakong ito, mahal na Panginoon. Salamat din, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa aming mga magulang sa iyo, sa aming mahal na pastor na patuloy na nanalangin para sa amin, na ipinapanalangin ang buong mga banal na gawain, Luzon, Visayas, sa buong mundo, at maraming kaluluwang na ilalabas sa banal at naliligtas. Salamat, mahal na Panginoon, patuloy kaming sakop ng tao ng Diyos sa kanyang mga dalangin, mahal na Panginoon. Maraming salamat din, mahal na Panginoon, sa patuloy na pagpapala mo, pag-iingat sa lahat ng iyong mga anak nagsusumikap, mahal na Panginoon, makasunod sa banal kalooban. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig na laging ipinadarama sa amin, mahal na Panginoon. Kaya dalangin po namin, mahal na Panginoon, kami datan mo mainit lahat na naglilingkod sa iyo, buhay sa salubong sa alampahap hanggang sulim mong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, aming dalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po'y tumako, mga minamahal, sa ating po mass healing. Praise God. Sabi ng Biblia, pagkatapos natin maghanap ang banal kalooban ng Diyos, ang Diyos ay tutugon sa ating mga dalangin. Mga minamahal, hindi maiksi ang kamay ng ating mahal na Panginoon. Ipatong ang isang kamay sa ulo at isang kamay sa parte ng katawan na tayo mayroong karamdaman. Hallelujah. At pagkatapos natin mapalayas ang mga karamdaman, itaas ang dalawang kamay upang palayasin lahat ng mga problema at pagsubok, mga hadlang sa ating mga dalangin. Nakapagsisi na tayo, kaya sabay-sabay po tayong dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Dakila mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat aming mahal na Panginoon, sulat dalangin ng aming minamahal at ginaganaman na Pastor Valdiswad Almeida. Sama-sama naming sinasaway, pinalalayas lahat ng uri ng karamdaman sa aming mga pisikal na pangandiman, sipuntrang kasulagnang, TB, diabetes, cancer, leukemia, psoriasis, COVID-19, American body, lumayas ka sa mga kamuning pangalan is be healed in the name of Jesus. Cast out right now in the mighty name of Jesus. Be healed in the mighty name of Jesus. Demonyo ng mga problema, pagsubok, kahirapan, kawalan ng pananampalataya, pag-alinlangan, hadlang sa mga pagpapala, cast out in the name of Jesus. Lumayas kayo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. Victory in the name of Jesus. Be blessed in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise God. At bilang tanda na tayo po ay tinugon na ng ating mahal na Panginoon sa madalangin, sabay-sabay po tayong sisigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Sabay-sabay po, mga minamahal.
Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God. God bless you so much, ating malapit co-preacher, Brother Albert, sa pagdadala ng banal na mensahe ng ating mahal na Panginoon. Bago tayo dumako sa mga mahalagang announcement, mga minamahal, nais ko muna rin pong ipaabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal ng Panginoong Hesukristo po lamang. And I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor Valdez Mada Almeda, the end-time prophet of our loving God, and we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda, at gayon din ang pagbati sa lahat ng ating live webcast viewers, sa lahat ng ginagamit sa balawbasan ng mahal na Panginoon. Hallelujah, maging sa ating beloved ordained preacher, sampu ng kanyang mga mahal sa buhay. At sa inyo po, mga minamahal, mapagpalang hating gabi o hapon sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Praise God. Mga minamahal, bago tayo dumako sa ating schedule of services, update lamang po namin kayo, mga minamahal. At bukas po ay ang due date po ng ating aircon, mga minamahal. Yan po yung second month o pangalawang hulog natin sa ating aircon. Pero ngayon, wala po tayong special offering. Ina-update lamang po namin kayo. Hindi pa po sapat yung ating hawak na panghulog sa araw ng bukas. Subalit, alam natin, ang Diyos kailanman hindi tayo pababayaan. Sa mga hinihipo ng mahal na Panginoon, sa mga nagdi-desire po dyan na sumuporta sa pambayad po sa ating aircon sa araw ng bukas, maaari po kayo dumiretso sa ating beloved sisters information. Kung kayo po ay nagnanais na magbaw o nagnanais na magkaloob, miski magkanong amount, panagdag sa ating pambayad sa araw ng bukas sa ating due date po ng ating aircon. Mga minamahal, pwede po kayong dumiretso sa ating beloved sisters information. Amen. Praise God. Alam niyo mga minamahal, meron na po pala nagbigay na hipo ng puso, 10,000 para sa aircon po. Palakpakan po natin mahal na Panginoon. Mga minamahal, God bless you po. Hindi na natin banggitin ang kanyang pangalan. Pagpalain kayong lubos ng ating dakilang Diyos. Nakikita po ng mahal na Panginoon ating mga sakripisyo, mga minamahal. Minsan na yung talagang miski saktuhan lang tayo, miski yung imbis na ipambabayad natin ang bill ay nahipo ating puso, ibinigay natin sa mahal na Panginoon. Nakikilala ng Diyos ang ating mabubuting mga gawa. At hindi po, mga minamahal, lilimutin yan ng ating mahal na Panginoon. Hindi makakalimutan ng Diyos lahat ang ating mga mabubuting gawa. Sa panahon na kailanganin mo, mga minamahal, kahit hindi ka tumawag sa Diyos, ibibigay sa iyo ng mahal na Panginoon ang pangangailangan mo. Bakit? Kilala tayo ng Diyos. Alam ng Diyos ang ating mabubuting gawa, lihim man o hayag, alam ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya God bless you so much po. Doon po sa nagbigay ng 10,000 pandagdag po pambayad bukas sa ating pong aircon. Mga minamahal, pag nakabayad tayo bukas, mga minamahal, loobin mahal ng Panginoon, isang buwan na lang, mga minamahal, at matatapos po ang ating aircon, mga minamahal. Alam natin, mga minamahal, sa tiyak na bagay, ibinigay yan ng Diyos, tatapusin ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, at ang ating mga schedule of our services, mga minamahal, sa Biyernes, ang ating Friday overnight service, magsimula tayo ng alas 10 ng gabi, matapos ng alas 4 ng madaling araw ng Sabado, praise God, at sa araw ng Linggo, ang ating general service, alas 9 po ng umaga, dito po sa Dako ng Baliwag at alas 3 po ng hapon, tayo natatapos sa Dako ng San Ildefonso, meron po tayong gawain din doon, araw ng Linggo, alas 10 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon, praise God. At sa Dako po ng Candaba, loobin muling magbukas, mami na mahal. Meron din tayong gawain dyan. At nagsisimula din dyan ng alas 10 ng umaga, tuwing Linggo, at alas 3 ng hapon natatapos ang ating mga Bible study, mga minamahal. Sa araw po ng Lunes, sa bahay po ng ating beloved brother Tony Lingat, alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng ating gabi, at sa araw po ng Webes, sa resident po ng ating beloved sister o Mami Fe San Pedro, sa Dako po ng Bukawi, nagsimula po dyan ng alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi, at sa araw po ng Sabado, dito po sa Dako ng Candaba, nalimutan ko po yung pinaka-exact address, mga minamahal. Yun po ang ating Bible study, nagsisimula po ng alas 3 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Kaya palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, praise God. So, wala naman pong additional na announcement, mga minamahal. Tayo po ay dumako na, mga minamahal, sa ating pong panalangin sa pagtatapos. Narito po ang ating mahal na kapatid, beloved brother Romy Villamor, upang ipanalangin po ang ating pagtatapos. Amen.
God bless you po, David, Teacher, Art, Noel. Kaya po yung nalangin sa ating pagtatapos. O po tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa anong panalangin ng iyong nilangisan, malapay noon. Hallelujah. Maraming salamat po, malapay noon, sa tagumpay na pinagkaloob mo sa amin, malapay noon, sa magandang panahon, sa iyong pag-ingat, paggabay. Hallelujah. At sa iyong paglangis sa mga makalangit na awitin ng Hallelujah. Sa mga makalangit na awitin, sa joyful songs, solemn songs, malapay noon, sa mga buhay na patotoo, hallelujah, at sa pagbibigay na siyang susi ng pagpapala, malapay noon, at sa mga awitin ng Jesus Finest, Generation Choir, at sa pagkilos ng iyong banal Espiritu na siyang aming kalakasan, malapay noon, hallelujah, at sa banal na salita na dinala ng aming mga ngaral. Kami po'y busog na busog, malapay noon. Maraming salamat po, malapay noon, hallelujah. At sa aming pag-uwi, malapay noon, kung paano mo kang iningatan. Ganyan din po, malapay, ingatan mo kami sa aming pag-uwi. Samahan mo kami ng iyong banal Espiritu hanggang sa aming mga kanya-kanyang tahanan. Itong aking samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah! Praise the Lord. God bless you po mga minamahal. We love you in the Lord. But our dearest Jesus loves you more and more. Meron po tayong bautismo.